Naiintindihan ni Zhu Zeng ang labis na pagkadismaya ni Tu Yunli. Ramdam niya ang galit na nananatili sa boses ni Tu Yunli kahit mukhang kalmado ang kanyang itsura. Pero ang intensity sa mga mata ni Tu Yunli ang nagsasabi ng iba, parang apoy na kayang lamunin ang lahat ng nasa harapan nito. Commander Zhu, matigas na panimula ni Tu, hindi natin pwedeng hayaan na patuloy silang magwala ng ganito. Hayaan niyo akong manguna sa isang team papunta sa Linhai City at personal na tapusin ang grupong ito ng mga tulisan. Ngunit umiling si Zhu Zeng, matatag ang tono. Hindi pwede. Ikaw at si Yan Yun ay mahalaga para sa depensa ng Blizzard City. Kayo ang pinakamalakas nating kalasag, at kailangang manatili kayo rito para protektahan ang ating base. Yan ang tungkulin nyo. Pinagsalikop ni Zhu ang kanyang mga kamay at malalim na bumuntong hininga, tila may hinahanap na sagot sa kisame. Ang mga mutant mula sa labas ng lungsod ay masyado pang kulang sa karanasan. Kung wala silang maayos na pagsasanay, pinaglalaruan lang sila ng kahit katamtamang lakas ng mga kalaban. Binalingan niya si Tu Yunli, mahinahon pero matatag ang tono. Para sa misyon laban sa Mon Eclipse Organization, mananatili tayo sa mga investigation teams. Naningkit ang mga mata ni Tu Yunli, lalong nadagdagan ang kanyang pagkadismaya. Commander Zhu, mawalang galang na, hindi mga ordinaryong tao ang kinakalaban natin. Sandaling tumigil si Tu Yunli bago nagpatuloy, mas mahinahon na ngayon ang boses. Sa ngayon, ang God Team at ang Black Robe Team lang ang kaya pang kumilos. Pero ang Black Robe Team, simula nang mamatay si Kapitan Beyan, ay nahihirapan na sa kahit isang A-rank level mission. Bahagya siyang nag-atubili bago nagdagdag, at ang God Team naman na ang estilo ng pamumuno sa ilalim ni Deng Xiantong ay medyo hindi pa ganoon kahinog. Hindi ako lubos na kumpiyansa na handa na sila para dito. Bahagyang ngumiti si Zhu Zeng, isang pahiwatig ng pagkaalam sa tensyon sa pagitan ni Tu Yunli at Deng Xiantong. Hindi lingid sa kanya na madalas magkasalungat ang dalawa, maging sa diskarte at ugali. Ang God Team ang nangungunang performer sa 6 na pangunahing investigative squads, sagot ni Zhu. Maganda ang naging takbo ng kanilang mga misyon, at kailangan nating magtiwala sa kakayahan nila. Ngunit bahagyang lumambot ang kanyang tono bilang pagkilala sa pag-aalala ni Tu Yunli. Pero hindi ka rin naman mali na mag-alala. Hindi tayo pwedeng matalo sa laban na ito. Tumigas ang ekspresyon ni Zhu Zeng habang inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba. Hindi lang tayo aasa sa God Team para sa operasyong ito. Kailangan nating mag-mobilize ng karagdagang puwersa para masigurado ang tagumpay. Nagningning ang mga mata ni Tu Yunli sa muling pagbuhay ng kanyang determinasyon. Kung ganoon, hayaan niyo akong kumuha ng 500 Yan Yunwei at ako na ang mangunguna. Pero mabilis at matigas ang pagtanggi ni Zhu Zeng. Hindi. Sinabi ko na sa'yo, hindi ito ang misyon mo. Itinuwid niya ang kanyang tindig, at sa boses niya ay ramdam ang bigat ng otoridad. Ang pundasyon ng Blizzard City ay nakasalalay sa 2 haligi, ang 6 na investigative teams at ang 5,000 Yan Yunwei. Ang investigative teams ang humaharap sa mga banta mula sa labas at nagpapanatili ng kaayusan, habang ang Yan Yunwei ang nagbabantay sa mismong lungsod. Ang pagkabigo ng alinman sa 2 ito ay magiging malaking sakuna. Ang estilo ng pamamahala ni Zhu Zeng sa militar ay hindi nagbibigay puwang para sa paglihis. Disiplina at istruktura ang pinakamahalaga. Kung papayagan nilang maghalo ang mga tungkulin, magdudulot ito ng kaguluhan sa kanilang hanay at ilalagay sa alanganin ang kanilang hinaharap. Nakita ni Tu Yunli ang hindi matinag na paninindigan ni Zhu Zeng. Yumuko na lang ito bilang tanda ng pagsunod at nanahimik. Matapos ang sandaling pag-iisip, muling nagsalita si Zhu Zeng. Magpapatawag tayo ng isang grupo ng malalakas na mutants mula sa ibang mga lungsod. Ang huling labanan ay para lamang sa reconnaissance, kailangan nating malaman ang taktika ng kalaban. Ngayon, oras na para gumanti gamit ang pinakamalalakas nating puwersa. Punong-puno ng determinasyon ang kanyang boses. Kailangan nating manalo sa labang ito, anuman ang mangyari. Agad niyang binalingan ang kanyang sekretarya, si Lan Xincheng. Ikaw ang mamumuno sa operasyong ito. Tipunin mo ang mga pinakamalalakas nating mutants at ihanda sila para sa misyon. May malinaw ng plano si Zhu Zeng kung sino ang kailangan niya. Hindi siya gumagalaw ng hindi buo ang impormasyon, at pagdating sa rehiyon ng Jiangnan, hindi biro ang kanyang intelligence network. Sa Tianhai City, halos nailatag na niya ang lahat ng mahahalagang puwersa. Halos lahat, pero hindi lahat.
Hindi nagtagal, lumapit si Lan Xincheng sa kanya dala ang ilang nakakagulat na balita. Commander Zhu, sabi ni Lan Xincheng, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata, may nangyaring hindi pangkaraniwan sa Tianhai City nitong mga nakaraang araw. Tumaas ang kilay ni Zhu Zeng. Alam niyang hindi ito karaniwang chismis mula sa tono ni Lan. Ano ang nangyari doon? Hindi ba teritoryo iyon ng batang si Jiang Yi? Bahagyan niyang naalala si Jiang Yi, isang mutant na may sapat na lakas, pero ang Tianhai City ay matagal nang nanghihina. Kulang ito sa matibay na depensa, at ang koponan ni Jiang Yi ay hindi maituturing na malakas. Hindi pa sila sapat para mapasama sa listahan ni Zhu para sa paparating na operasyon. Hawak ang isang ulat, nagsimulang magbasa si Lan Xincheng, kalmado pero mabigat ang bawat salita. Ayon sa impormasyong nakuha ng Investigation Department, kagabi, 3 pangunahing mutant organizations mula sa Osawa City ang bumuo ng isang malaking grupo at pumasok sa teritoryo ng Tianhai City. Naningkit ang mga mata ni Zhu Zeng, lubos na nakatutok na ngayon kay Lan Xincheng. Nagpatuloy si Lan, ang grupo ay binubuo ng 3 Delta-class mutants, 72 na iba pang mutants, at 800 elite warriors. Sila ay may dalang mabibigat na armas, may dalang malaking bilang ng mga sandata at bala. Napakuyom si Zhu Zeng sa narinig. Pinaplano nilang lusubin ang Tianhai City. Mga walang hiya. Paano nila nagawang labagin ang mga panuntunan sa rehiyon at labanan sa isa't isa? Katatapos lang mabuo ng Jiangnan Federation of Superpowers, at isa sa mga pangunahing alituntunin nito ay ang pigilan ang sagupaan ng mga mutants mula sa magkakaibang rehiyon. Ngunit ilang araw pa lamang ang nakalipas mula sa kasunduan, at narito ang Daze City, lantarang lumalabag. Umiling si Zhu Zeng, halatang naiinis. Isang malinaw na pagsuway ito. Tinuturing nilang biro ang federasyon. Ngunit ang galit niya ay mabilis na napalitan ng pag-aalala. Napakasama ng tiyempo. Ang prioridad niya ngayon ay ang Mon Eclipse Organization sa Linhai City. Hindi siya maaaring maghati ng puwersa para suportahan ang Tianhai City. Sa mabigat na buntong hininga, bumulong siya, sa kasalukuyang lakas ng Tianhai City, malamang ay bumagsak na ito. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Lan Xincheng, tinanong niya, kung ganoon, anong punto ng pagsasabi mo nito sa akin ngayon? Naging mausisa, halos may pagkaaliw ang ekspresyon ni Lan Xincheng. Commander Zhu, ayon sa pinakahuling impormasyon, sobrang tahimik ng Tianhai City. Walang anumang senyales ng labanan o kaguluhan. Nanlaki ang mga mata ni Zhu Zeng sa gulat. Tahimik? Ibig mong sabihin, hindi sila umatake? Umiling si Lan. Hindi, Zhu Shui. Ayon sa pinakahuling ulat, tahimik na tahimik ang Tianhai City, at ang grupo mula sa Osawa City ay ganap na naglaho. Ukininam. Naglahong parang bula, ulit ni Zhu Zeng, halatang nalilito at naghihinala. Tumango si Lan. Oo, naglaho sila. Sinubukan naming makipag-ugnayan pero wala kaming natanggap na sagot. Kahit gumamit kami ng satellite image para iscan ang buong Tianhai City, wala kaming makitang bakas ng kanilang konvoy. Parang naglaho sila na parang bula. Saglit na natahimik si Zhu Zeng, mabilis na naglalaro ang kanyang isip. Sa huli, malakas niyang pinukpok ang mesa, matalim ang boses. Ano bang pakay nila? Rebellion ba ito? Ito'y hindi ka panipaniwala. Ang baliwalain ang otoridad ng Jiangnan Region at mawalan ng komunikasyon ay isang direktang hamon sa kanilang liderato. Pero hindi kumbinsido si Zhu Zeng na kahit ang mga mutant ng Daze ay magiging ganoon kagarapal. Sinubukan niyo bang kontakin ang lokal na puwersa sa Tianhai City? Tanong ni Zhu, puno ng pagkaapurahan ang tono. Saglit na nag-alinlangan si Lan bago sumagot, hindi pa, Commander. Pero karamihan ng puwersa sa Tianhai City ay naubos na sa nakaraang labanan. Mahirap isipin na kakayanin nilang talunin ang ganoong kalaking grupo, lalo na nang walang iniwang bakas. Tumigas ang tingin ni Zhu Zeng. Alam niyang may mali. Kahit pa nagawang ipagtanggol ng Tianhai City ang sarili, dapat may malinaw na senyales ng labanan, mga nasunog na sasakyan, hukay mula sa mga pagsabog, o kahit ano. Ngunit base sa mga ulat, walang kakaibang nangyayari sa Tianhai City. Alamin niyo pa, sa wakas ay sabi ni Zhu, mababa pero matatag ang boses. Gusto kong makuha ang sagot. Ang nangyayari sa Tianhai, mas malaki pa sa iniisip natin. Ang 3 pangunahing puwersa ng Daze City ay misteryosong naglaho at wala ni isa man ang natira. Kaagad na nakuha ng kakaibang sitwasyong ito ang atensyon ni Zhu Zeng.
Pakiramdam niya ay may mas malalim na dahilan sa likod nito, parang sinasabi ng instinct niya na may hindi nakikita sa nangyari. Habang iniisip niya ito, pumasok sa isipan niya ang imahe ng isang kalmado at walang pakialam na binata. Sa kung anong dahilan, sigurado si Zhu Zeng na alam ni Jiang Yi ang nangyayari. Walang pag-aalinlangan, binalingan niya si Lan Xincheng. Kontakin mo si Jiang Yi. Kailangan ko siyang makausap. Mabilis na tumugon si Lan Xincheng. Masusunod, Commander. Hinugot ni Zhu Zeng ang isang makintab na itim na satellite phone, binuksan ang kanyang contacts, at tinawagan ang numero ni Jiang Yi. Samantala, sa isang ligtas na kanlungan, inaasahan na ni Jiang Yi ang tawag na ito. Alam niyang pagkatapos ng ganitong kalaking kaganapan, tiyak na makikipag-ugnayan ang Jiangnan region, usapin na lang ng oras. Pero naiintindihan niya na malamang ay formalidad lang ito, isang paraan para masabing ginawa nila ang kanilang trabaho at mapanatili ang kanilang dignidad. Sa huli, nasa kanilang teritoryo ang nangyari. Tapos na ang laban at hindi naman masyadong nag-aalala si Jiang Yi. Nang tumunog ang telepono, tiningnan ni Jiang Yi ang hindi pamilyar na numero pero agad itong sinagot. Hello? Hello, si Jiang Yi ba ito? Ako ito. Ito si Zhu Zeng, commander ng Jiangnan Command Center. Gusto kitang makausap. Pagkarinig nito, biglang naging mas mainit at mas masigla ang tono ni Jiang Yi. Commander Zhu. Ang tagal na nating hindi nagkita. Well, 3 araw pa lang naman ang lumipas mula sa huli nating pagkikita, pero sariwa pa rin sa isipan ko ang inyong kabayanihan. Hindi na iwasang mapangiti ni Zhu Zeng sa papuri. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa mga papuri? Siyempre, may mga taong mas magaling magtago ng kasiyahan kaysa sa iba. Para kay Zhu Zeng, si Jiang Yi ay hindi pangkaraniwang tao, may lakas at potensyal. Galing sa tulad niya, higit pa ang halaga ng papuri. Sige na, tama na ang pambobola, sabi ni Zhu Zeng, bagamat hindi galit ang tono. Hindi mo ako mapapaikot sa ganyan. Ngayon, sabihin mo sa akin, may nangyari bang kakaiba ulit sa Tianhai City? Naging handa na si Jiang Yi sa tanong na ito. Ang pagkawasak ng Mutant Alliance ng Daze City ay hindi isang bagay na maitatago niya. Alam din niyang malamang ay nasagap na ng intelligence network ng Jiangnan region ang mga pangunahing detalye. Sagot ni Jiang Yi nang walang pag-aalinlangan. Sinubukan ng 3 pangunahing puwersa ng Daze City na sakupin ang teritoryo at mga resources namin. Winalang bahala nila ang aming mga protesta at nagpadala ng malaking hukbo para atakehin kami. Pero, patuloy ni Jiang Yi, dahil sa matapang at determinadong pagsisikap ng lahat ng mutant sa Tianhai City, nagawa naming ipagtanggol ang aming sarili at alisin ang banta. Kalma ngunit matatag ang kanyang boses. Ang aming mga aksyon ay ganap na alinsunod sa mga pangunahing patakaran na itinakda ninyo noong founding meeting ng Jiangnan Super Federation. Kumilos kami ng makatwiran, legal, at ayon sa mga alituntunin para protektahan ang aming bayan. Lumaban kami ng husto at nagtagumpay kami. Saglit na tumigil si Jiang Yi, pagkatapos ay nagdagdag na may halong pagmamalaki, naabot namin ang mataas na pamantayan ng pagiging handang lumaban, may kagustuhang lumaban, at maging matagumpay sa labanan. Halos sumakit ang ulo ni Zhu Zeng sa mahabang paliwanag. Sige na, tama na, pinutol niya habang kinukusot ang noo. Saan mo natutunan magsalita ng paikot-ikot na ganito? Diretsohin mo na. Talaga bang napulbos nyo ang mga mutant mula sa Osawa City? Tumango si Jiang Yi ng buong kumpiyansa, kahit hindi siya nakikita ni Zhu Zeng. Tama, kumpirmado niya. Mayroon din akong matibay na ebidensya ng kanilang biglaang pag-atake laban sa amin. Ipapaabot ko ito agad para masuri ng mga leader at magawa ng kaukulang desisyon. Ngunit hindi ebidensya ang iniisip ni Zhu Zeng. Sapat na ang mga malinaw na katotohanan, sinakop ng puwersa ng Daze City ang Tianhai City. Hindi iyon maitatanggi, parang kuto sa kalbo. Ang talagang bumabagabag sa kanya ay kung paano nagawang malinis na tanggalin ng Tianhai City ang ganoong kalaking puwersa, halos 1,000 tao, kabilang na ang maraming malalakas na mutants. Halos hindi ka panipaniwala ang kanilang kahusayan. Habang umiikot ang mga iniisip ni Zhu Zeng, tinanong niya ng madiin, paano niyo nagawa iyon? Ang 3 mutants mula sa Daze ay hindi basta-basta. Bahagyang natawa si Jiang Yi. Commander Zhu, may sarili kaming mga paraan. Ganito kami nabubuhay dito. Pasensya na, pero hindi ko pwedeng ibahagi ang mga sikreto namin. Alam niyo naman, sa Tianhai City, kailangan naming mag-ingat para protektahan ang sarili namin.
Tumaas ang kilay ni Zhu Zeng. Ah, ganun? Nagtatago na kayo ng mga sikreto sa amin ngayon? Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Jiang Yi, ngunit lumambot ang kanyang tono. Hindi ito dahil sa kawalan ng respeto. Hindi lang talaga namin kayang magbukas ng lahat. Sana naintindihan nyo. Saglit na natahimik. Sa wakas, tumango si Zhu Zeng. Sa bagay, may punto ka naman, fair enough. Pero naku-curious pa rin ako. Umiti ng bahagya si Jiang Yi, mas malalim ang ngiti niya ngayon. Alam niyang hindi lubos na nasiyahan si Zhu Zeng. Maliwanag na imbestigahan pa ito ng commander, pero kampante si Jiang Yi. Aabutin ng oras bago mabunyag ang katotohanan, wala naman kasing maniniwala na may ganoong kalalakas na mutants sa Tianhai City. Sa paningin ng karamihan sa Jiangnan, tanging ang mga elite na lungsod lang ang kayang mag-produce ng top-level mutants. Tianhai City. Wala man lang ito sa radar nila. Kahit pa malalakas ang mga tagalabas, hindi sila kailanman kikilalanin na kasing lakas ng Blizzard City, o iyon ang akala nila. Biglang nagkaroon ng ideya si Zhu Zeng. Yumuko siya ng bahagya at sinabing, Jiang Yi, pumunta ka sa Blizzard City sa mga susunod na araw. May mahalaga akong ipapagawa sa'yo. Nanigas ang ngiti ni Jiang Yi. Muli na naman. Nako naman. Commander Zhu, katatapos lang ng digmaan dito. Ang dami ko pang kailangang ayusin. Sobrang dami kong ginagawa. Ngumiti si Zhu Zeng. Hindi mo na kailangang magdala ng iba. Ikaw lang ang kailangan kong pumunta. Napakamot si Jiang Yi sa ulo. Ayaw niya ang ganitong sapilitan. Pero ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Zhu Zeng, parang may alam ito, nagbigay ng kaba kay Jiang Yi. Ano kaya ang balak ng commander? Lumitaw ang seryosong tono ni Zhu Zeng. Sa pagkakataong ito, Linhai City ang ating pag-uusapan. Ang unang grupo ng mga mutants na pinadala namin doon. Lahat sila napulbos. Nanlaki ang mata ni Jiang Yi. Ano? Imposible yan. Paano nangyari yon? Hindi lang isa o dalawa, 10 malalakas na mutants ang nawala. Alam ni Jiang Yi na kahit sino pang maglakas loob pumunta sa Linhai ay hindi mga mahihina. Narinig niyang delikado ang Linhai, pero para malagas ang 10 sa mas mababa sa 3 araw. Hindi ito kapanipaniwala. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi.